Hi, Mr. Kitch. Hi, Kamusta hello. ka? Okay naman. Wait, what's your name again? Jacob. Jacob Jacob. Talks with Nice to Jacob meet you, TV. Jacob. Ayan, kamusta ka? Kamusta yung experience mo dito? Sobrang saya. And actually, I'm so happy na may mga ganito tayong artist na nagsisimula. Yung courage na mag-start ng ganito, dapat suportahan natin. Kasi yun lang naman yung kulang dito sa sa Pilipinas, sa mga artist natin, yung support. Ayan. Ayan. Oo nga, kayong dalawa ni Gold, no? You've been nice talaga. Kasi as yung presidente, parang fan niya din. Mhm. Parang he used to watch you and Yeah, yeah, support yeah. you. Kumbaga bring back din, di ba? Oo. So, Maybe yun yung maganda, yung mga fans mo nagiging friends mo and close sa'yo. Being an artist, hindi lang yung fame mas yung purpose mo, how to inspire people. Like ito, di ba? Yeah, yes. giving a time, yung parang, di ba, nakaka-inspire na gumawa pa siguro siya ng mas marami. Yeah. Kamusta yung kwento kanina? Kahit Nakarelate ka? medyo nabitin din talaga ako sa totoo lang. Pero yun yung reason siguro ni Vito kaya niya binitin lang din tayo to read the story talaga. Kaya, Kumbaga scene drop lang. oo. Pero grabe, parang pelikula na lang yung Kaya na-feel nga natin eh. sa inyo eh. Parang short film na paano siya gawing Kasi short yung film. internalize nyo yung bawat bigkas ng ano nyo, linya nyo, parang nanonood Hmm. kami, parang nakikinig na kami ng drama sa radyo. Totoo. And hopefully, ayun, sana maging ano rin to. Kasi ang ganda rin ng kwento nito. Parang gusto mo siyang basahin talaga. Basahin lahat. Hmm. Ito, about showbiz naman, kamusta? You're doing a show with TV5, no? Yes, Kamusta? yes. Actually, masaya. Medyo first month, second month, medyo nag-adjust pa ako yung sa treatment from film going to teleserye. But it's fun. Yung pagkilala ko sa character ko na si B-Boy, ang dami ko natutunghayan ngayon sa kanya na ay may mga tao palang ganito, no? May kaya pala siyang ganito, no? At the same time, since nakikita ko yung character na may mga lessons siyang ganito, ako rin bilang human, nakikita ko nagiging thankful ka or alam mo yun na sa araw-araw mo, nakakakain ka 3 beses sa araw kasi yung struggles ng character ko, grabe rin. At the same time, struggles din ng mga taga-bukang liwayway na mga guest artist natin na nakikita mo. Magiging thankful ka talaga. Yeah. Kasama din sa cast si Cedric Juan. Yeah, Cedric Kamusta Juan. working with him? Oo, grabe, napakagaling na actor. At the same time, hindi lang siya co-workmate parang naging close friend ko na rin talaga si Cedric. Sobrang human, masaya na nagiging kaibigan mo yung mga workmates mo. Genuinely, at the same time, ma-inspire ka rin bilang actor na, alam mo yun, na mas push yung sarili mo. Kasi nakita naman natin yung trajectory nung career ni Cedric Juan na talagang ginapang niya as a character actor kung nasaan man siya ngayon. He won a Best Actor Award, diba? Yes. Sa MMFF. So, And then meron din siya this year. Anyway, speaking of, you've done movie this year. May ginawa ka bang movie this year? yes, actually, madami. I did Pakil, directed by Lem Lorca. Um, the other one is, meron pa kami shoot before, 3 words, with Ronnie Alonte and Du Aloysa, pero hindi pa siya pinapalabas. Okay. Iba pa yung movie ni Loisa this year. Iba pa. Pero same company, which is yung 1017. Yes. The same time, meron din kami ginawa rin kay Direct Fifth Solomon. I forgot the title, sorry. Pero kasama dito si Sir JM de Guzman and Sue Ramirez. Oh, Yes. Ang dami, bigat. Ang dami, oh. Then, So, this is shooting wrap na tapos na. tapos na lahat ng Papalabas film. na lang. Siguro meron pang 4 films na hindi lumalabas. I guess. Yeah, ang dami. Ang daming sa... Oh, gawa lang ng gawa talaga. Yun lang Kumbaga, yung hindi pagpapalabas. pa alam kung anong play date. Hindi At pa alam kung anong play date. Baka may festival. But I think yung Pakil maybe next year. Kasama dun si JM de Guzman din and Beauty Gonzalez. Okay. Wow. Yes. Lahat, no? Parang, sabi ko nga, parang kapag ganyan, kasama mo yung mga, honor na rin. Oo, And parang you're talaga. one of them na. Kasi nga, you're working with big stars. So, have you watched Hello Love Again? Not yet. I was supposed to watch it nung nasa Tugigaraw, pero we chose to watch Wicked. So, hindi. Maybe soon. Yeah, kasi alam naman natin, di ba, Philippine movies is struggling. Pero may mga mangilan-ngilan, like Hello Love Again na tumatabo sa tabi, like naging 1 billion mark. Totoo. Do you wish to work with Katrina or Alden anytime Yeah. soon? Actually, I'm a fan. I'm a huge fan of Alden Richard.
tinitingala ko siya bilang an actor, the discipline, the humility, nandun bilang human. Nakikita mo kung paano siya nakikipag-connect with the fans, people, coworkers. At the same time, yung discipline talaga, yun yung masasabi ko. Kasi napapanood ko rin yung mga interviews niya, the way he talks to people, yung mindset niya, nakaka-inspire bilang actor na somehow sana maging ganyan din ako, kagaling na actor or celebrity. At the same time, with Catherine Bernardo, of course, sana soon, alam mo yun, love team or kung ano man, kung ano yung bigay ni universe, why not? Kasi Catherine Bernardo. Have you met them? Them? Not yet. But I think Alden Richard, na-meet ko na once. Pero hindi pa kami nakapag-interact. Okay. Parang nakita ko lang siya dumaan sa, VP Choice Award. Yeah, I was there as well. Kasi nga, nanalo ka rin ng award and siya din. Oo, nanalo rin siya ng award. So, yun, parang naka-inspire na makita mo yung total packaging ng tao na, okay, soon magiging ganyan din ako. You just have to focus on your self-improvement. Actually din, kasi parang nakikita ko rin siya sa'yo, like magaling din kasi siyang artista and you as well. And yung rise to fame niya kasi like hindi talaga din basta-basta. Oo. Parang pinaghihirap. Ang haba rin, di ba? Yes, from being ng alakdan, tapos aldad, and then yun. Pero parang may time din na hindi siya pinapansin ng mga tao, nandyan lang siya. yes, pero yung galing niya sa pag-arte, nandun na. It's just that I think the timing. partly din yung courage niya, yung pagmamahal niya sa craft niya. Makikita mo na, di ba nga parang meron tayong mga affirmations, I am. Yan yung mga powerful affirmations. Yeah. And if you know where you're going, that's very powerful. Hindi ka na magmamadali. Ano lang, just keep on going. Sabay ka lang sa agos. Naging fan ka ba ng Aldab? Medyo, oo. Mahilig kasi ako sa mga rom-com Mahilig sobrang fan ako ng mga rom-com. Yan ang pinapanood ko lagi. It's a good film, good feel na films, alam mo yun? Na, di ba, ang dami na nangyari sa mundo. So, pag nakakapanood ka ng mga love or rom-com, parang nakakagaan. At the same time, yun kasi yung uso dito sa atin. Yun yung ganda Actually, dito. kung mapapansin mo yung mga tumatawa sa takaya, like mga rom-com. Rom-com Kasi yun yung mga tao talaga. Focus yung mga Pinoy, di ba? Ang hilig nila mag-date and then go to sa cinema sa yung papanoorin. Oo. Speaking of that, kung bibigyan ka ng chance na gumawa ng rom-com, sino yung magiging Oh my gusto mo God. yung Okay. Siguro, mahirap yung question na yan Pero, siguro una ko talaga si Catherine Kung magbibigay ako top 3, Catherine talaga. Yeah, top. Siguro top 2. Oh my God, that's hard. Okay. Siguro Bianca Umali. Ganda rin ng ano nyo. I can sense. Pwede. Tapos, Jillian Ward. Oo, tapos iba-ibang kwento. Actually, no. You're freelance ba? You can go, To different networks, yeah. Kasi actually, nakaikot na ako sa ABS, GMA, TV5, naikot ko na lahat Pero wala kang management contract sa freelance ka? Management, wala pa. Ay, meron, sorry. Cornerstone. You're Cornerstone. CS Studio. Natanong ko na ba yung dream role mo? Dream role ko, hindi pa. Pero ever since, sinasabi ko talaga superhero film. Pero local. I think time na rin para mapanood ng mga new gen, si Elastic Man, si Gagamboy, bagong gen ng Gagamboy, or Agent X44. Feeling ko dapat yun yung mga bagong tinatakpilik natin kasi may bago ng mga Marvel, di ba? May mga bago ng Spider-Man. I think it's about time sa Pilipinas naman gawin yung parang universe na Marvel universe sa internet. Mars Ravelo, actually, yun yung kulang sa atin. Like, meron din naman tayong production na pwedeng mag-pull up din. It's just that encourage. Wala pa Yun na yung support wala pa. Pero right timing naman. Naniniwala ako sa right timing. Alam ko medyo nandyan siya sa taas. Napaka-imposible. Pero hindi natin masasabi. Anytime soon, pwedeng magbagong ikot ang mundo.